No, I have asked this question time and again, Congressman Lagman. How would you define rebellion? Rebellion is the public uprising against the government for the purpose of removing the Philippines or a part of the Philippines from allegiance to the Republic, or to prevent the President and the Congress from exercising their prerogatives. Hindi ho ba yung naging pangyayari na ito doon sa pagpasok ng nakita niyo yung involvement ng ISIS, nakita niyo yung extent nung pagtatayo nila ng flag, yung kanilang ginagawa na pagkubkob. Talagang hindi ho ba ito paghihiwalay talaga sa gobyerno? Ito ay lahat propaganda ng mga terorista. Yung fly ng ISIS flag. Iyan talaga matagal nang ginagawa nila. Iyan ay isang cheap propaganda. Hindi gusto sabihin na sila ay nagbabalak na alisin ang allegiance ng Marawi from the Republic. Yung tinatawag nilang ISIS-inspired, iyan talaga ay self-serving statements. Propaganda lang to. Ang nangyari... Who says it's propaganda po, Congressman? Did they declare that ito propaganda lang namin? Na ilagay namin ang aming flag dito as if we wanted to conquer this place. Wala nang kailangan magsabi na iyan ay propaganda. Sapagkat nakikita natin na talagang propaganda yan. At iyan ay lumalabas sa propaganda materials ng ISIS. At ang malungkot dito, itong military naman ay purveying, kumakagat sa propaganda yan, and purveying this propaganda as true. Kaya iyan talagang mali. Kasi po, alimbawa, yun ang sinasabi nila, yun ang pinapakalat nila, and that's actually the intention na sinasabing yun ang gusto nila talagang mangyari. Well, iyan uulitin ko, iyan talaga isang propaganda parang makuha yung suporta ng ISIS na hindi pa naman talaga ibinibigay. At upang they could be projected sa global stage, upang maraming pundo pwede lang makuha. At eventually ay kumampi sa kanila. At pwedeng kumuha ng mga financial assistance. Pero iyan ay talagang propaganda lamang na wag tayong maniwala, sapagkat hindi yan talaga ang basihan ng pagdeklara ng martial law. Paano po kung yung sa propaganda nila na yon, kinagat sila ng iba't ibang malalaking grupo na, sige, pondahan namin, as a matter of fact, may nagpopondo na sa kanila. Do you believe na meron hong nagpopondo na rin sa kanila ng mga outside forces? Well, it's possible, pero that has to be documented by the military. Kung iyan ay isang apprehension or fear, iyan ay hindi dapat basihan ng pagdeklara ng martial law, sapagkat sa ating saligang batas, inalis na yung imminent danger of rebellion or invasion. Kailangan actual na nangyayari. Yun hong actual na nangyayari na yun, na panawagan nila, yung ginagawa po nila, isn't that a form of rebelling to the government? Kasi hindi naman nila sinasabi na, hindi, huwag kayong humiwalay sa gobyerno, hindi kayo, ito lang, kami lang ito, wala naman hong ganun eh. Well, that's actually something na parang kinukumbinsi mo yung... klaro naman talaga kung ano ang nasa saligang batas. Actual rebellion. Yan ba yung actual rebellion, ang propagandang yan? Ano po ba yung actual rebellion? Kung halimbawa po, kami, kasi siyempre, medyo hindi naman ho kami mga abogado, kayo po yung mga mambabatas. Paano ho ba namin dapat na maintindihan yung salita na rebellion talaga, na actual? Okay. Unang-una, ano ang dalawang elements of rebellion? Opo. Una, yung public uprising. Wala po bang public? We will concede na mayroong public uprising. Okay, doon. so you concede. We can concede that. Opo. Na may arma, struggle doon. Opo. Pangalawa, yung culpable political purpose. Na iyan talaga ang intensyon ay alisin ang allegiance ng isang lugar sa Pilipinas from the Republic. O i-prevent ang Pangulo o ang Kongreso to exercise its functions. Sa ngayon, hindi naman na-prevent ang Pangulo to exercise its function. At yung Kongreso, sapagkat yung civilian government at yung military ay intact doon sa Marawi. Ang sabi nga ni Secretary Lorenzana ng Department of National Defense, all of the LGUs
in Mindanao ay talagang nagpa-function. So the president can channel his exercise of power through the functioning LGUs. Pero hindi po dun sa lugar mismo na yun na kinukubkub na po noong mga itong mga maute. Kasi dun nga po, hindi nga sila makapasok agad eh. How can you actually exercise your function in that place? As a matter of fact, hindi po nila mahawakan yung lugar until now. Alam mo, dalawang propaganda ang nangyayari. Propaganda ng terorista, propaganda ng militar. Okay. Actually, wala naman na talagang tunay na Marawi Siege. Sapagkat yung City Hall ng Marawi City at yung provincial capital ng Lanao del Sur ay hindi man na-occupy ng mga terorista. At hindi totoo yung sinasabi, let us liberate. We have to liberate or retake Marawi. Ano naman i-liberate ay hindi naman taken. Yung mga terorista ay practically nasa fringes na ng Marawi o ng Davao del Sur. Have you been Kuya Daniel, yung ascendancy ng mga tao at ng mga armaments ng military ay talagang masyadong dominant over the terrorist groups like the Abu Sayyaf and the Maote group. I don't have to go to Mindanao or to Marawi to see the situation.